topic tayo. Pag-usapan naman po natin itong hinggil rito sa ipinagmamalaki ulit ng mga DDS na mga tinatawanan nila, mga kababayan, na ang sinasabi nila ay safest place ang Davao. Pinakakonti pong krimen ang nangyari nung panahon ni Digong. Ngayon, dahil nga po sa mga pangyayari, dahil sa pagsisiwalat at pagyayabang ni Digong, ito pong si Chis Escudero pumalag. Anong ginawa ni Chis Escudero? Binara itong si Digong. Ano po ang sinabi niya, mga kababayan? Low crime rate sa panahon ni Digong? Yeah, isang malaking fake. Bakit? Mga kababayan, ito pakinggan po ninyo. Yung sinabi rito ni Chis Escudero na kung saan po ay talagang ang nagpasa nito ay mga tauhan mismo ni Digong. Hindi po ito, mga kababayan, nanggaling sa kanila lang gawa-gawa. Ito ay nanggaling sa mga tauhan ni Digong mismo. Amor, sir, dun sa naging testimonies ng dating Pangulo, lumilitaw na sobra siyang gigil, galit sa mga criminals, lalo na sa mga drug suspect. Pero, kung totoo yung mga sinabi niya, mali lang po yung kanyang proseso para in-neutralize or lipulin yung mga drug suspect and other criminals. Again, meron tayong due process na tinatawag na hindi pwedeng ikalimutan at isang tabi lamang. Nakakalungkot na bilang abogado, alam niya dapat yun. Correct. Kung talagang emotional siya, mabigat para sa kanya, yung mga krimen, yung nakikita niya yung dugo ang bata, patay na. Nandun ako. Lahat naman siguro tayo ganun eh. Huwag niya akuin na siya lang yung masama ang loob doon. Totoo naman, mga kababayan eh. Sabi nga, officer of the court yan si Duterte. Dapat alam niya. Dapat ibigay niya yung simpatya niya doon sa mga kawawang mga nabiktima nung EJK niya. Dahil may mga kawawa, may mga inosenteng mga bata eh, di ba? Oh. Siguro naman tayong lahat, pag may nakitang patay, ginahasa, mutilate na bata, o sino man babae, o lalaki, o matanda, lahat naman tayo siguro magagalit eh. Ama. Pero yon ang pinagkaiba ng gobyerno, siguro, sa ordinaryong tao. Hindi mo pwedeng ilagay sa kamay mo ang batas. Kahit nga ang gobyerno, hindi nilalagay sa kamay niya ang batas. Oo. Dinadaan niya sa proseso. Yan yung sinasabi ko sa inyo kahapon. Mga kababayan, no person shall deprive of life, liberty, and property without due process. And sila po, natatandaan ko, kahit paulit-ulit kong sabihin, yan ang pilit nilang binabanggit nung ang KOJC po, hinahanap si Kibuloy ng tropa nitong ni General Torre. Yan ang pinanlalaban nila. 'Di ba? Paulit-ulit sila na inaalisan na sila ng karapatang mamuhay ng tahimik daw. Inaalisan na sila ng karapatan na manirahan doon sa KOJC. Ba't ngayon, mga kababayan, ito palang si Digong ang nag-aalis mismo ng karapatan. 'Di ba? Inaalis niya ang karapatan na mabuhay, deprive of life. Again, a civilized government can do nothing less than provide an ensured due process to anyone and everyone. Gaano man kasama, gaano man kabigat sa dibdib natin. Dahil ulitin ko, hanggang hindi ikaw mismo yung inaakusahan ng mali, hindi mo mararamdaman yung bigat at kahalagahan nito. May isa pa ako nais talakayin. Ito na. Ayon sa ilang testigo kahapon, bumaba daw yung kriminalidad nung panahong may mga EJK at nagdedebate sila. So kinuha ko yung data dito sa LBRMO. Dahil siyempre sinasubmit sa LBRMO ng DILG yan kada budget deliberation. So, Yung crime index, sir. ang crime index na tinignan namin ay mula 2016 to 2018, same period ngayon. Makinig kayo, DD-shit. Basag kayo dito. Hanapin nyo sa LBRMO, ha? Dahil hindi po ito ginawa mismo ng kasalukuyang administrasyon. Baka sabihin nyo na naman, ay pineke lang yan. Ay dinaya lang yan. Sino po ang nag-submit? Mga ka-JP Natics, tuta ni Digong. July 1, 2016 to April 21, 2018. Kinumpara namin sa July 1, 2022 Okay. at April 21, 2024.
para parehong datos. Hindi pwedeng bilangin yung buong termino ni Pangulong Duterte dahil pandemic tayo eh. Tama. Kung wala namang lumalabas, di ba? Oo. Hindi tamang comparison. So yung unang First 2 dalawang taon years. lang. Tama. Tandaan nyo, sinimula ng war on drugs o 2016 pa lamang. Anong date ng memorandum? Nung double July. barrel? July July 2016. O July 2016. Ang datos na sinubmite sa Senado ay Crime Index, July 1, 2016 to April 21, 2018, 196,518. July 1, 2022 to April 21, 2024, 71,544. Mas mataas ang krimen nung panahong yon, 16 to 18 ng 60%, halos triple. Maraming patayan nga, sir. Kasi nga, hindi mo pwedeng hindi bilangin yung patayan. Krimen pa rin yun eh. Extrajudicial killing nga, it's a crime. Hindi mo pwedeng hindi bilangin yon sa crime index. So they are claiming daw na mas safe no, nakakapaglakad daw kahit anong oras. So, mas mataas yung crime nung time ni Duterte. Dami ng kesa patayan. ngayon. Yun ang sinabit sa amin. Pina-check ko lamang naman dahil na-curious din ako kahapon. Kung totoo nga ba yun. Dahil kasama yung bilang ng mga biktima ng drug war. Lahat naman yun, alangan namang hindi mo bilangin yun. Oy, mga DD-shits. Narinig nyo ba yon? Ang liwanag ha, from July 2016 hanggang 2018. Okay? Tapos, kinumpare yan sa 2022 hanggang 2024. July 2022 hanggang 2024. So, lumalabas dito na nung panahon ni Digong, ang crime rate, mga kababayan, o yung totality ng bilang, nasa 196,000 plus. Samantalang sa panahon ni PBBM ay 71,000. Kung susumahin, mga ka-GPnatic, triple. Diba? Kung 71 lang yan, kung totoo 71, 142, tapos plus 70 ulit, talagang halos triple ang bilang ng laki ng kriminalidad nung panahon ni Digong. Sino nagsasabi, DD Shits, na kayo ay nakakapaglakad sa gabi? Sino ang nagsasabi na kayo ay maayos noon? Walang mga adik. Siyempre, ako, sa totoo lang, kaya walang mga adik nung pinagpapatay. Kahit mga hindi adik, pinapatahimik eh. Kahit na hindi adik, nilalagyan para mapatay, para dyan sa reward. Diba? Pero, numbers don't lie. Unang-una, hindi naman gobyerno, hindi naman gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ang nag-submit ng data. Ang nag-submit ng data ay yung mga tauhan ni Digong. Maraming pinatahimik. Hindi, sinasabi ko lamang ay hindi yan sumusunod sa datos at statistics na sinabmit sa amin noong mga panahong yon ng sarili din niyang administrasyon, ng sarili niyang DILG noon. Mga kababayan, Digong, nilaglag ka pala ng sarili mong DILG. Kala ko ba, sabi, nako, maayos nung panahon ni Digong. Walang patayan. Namamatay lang ay adik. Ba't ang dami daw krimen? Diba? Ba't ang daming krimen? 196,000. So, paano nyo ngayon ididibang ito? I don't have the exact number, no? Pakinggan nyo na lang dyan. Pero, roughly 196,000. Tapos, doon naman po sa panahon ni PBBM from 2022 hanggang 2024, from July 2022 to 2024 is about 71,000. So almost triple ang bilang nung panahon ni Digong within his first 2 years. So paano nyo ngayon sasabihin yan? Paano nyo ididebunk na, hindi totoo yan. Hindi pala totoo yan eh. DILG ni Digong ang nag-submit. Diba? Parang yung ginagawa nyo lang ba yan sa Davao? Mabuti siguro yung DILG ni Digong kahit papano. Hindi kita matira ngayon ha.
Hindi ako kampi sa ginagawa mo, pero ilalagay ko yung tamang number. Para pagdating ng next na presidente natin, tingnan ko kung hindi nila malaman. Eh dun sa Davao, mga kababayan, oy, pikein natin yung blatter ha. Tapos may isang totoong blatter. Yung blatter na to, low crime rate. Pag may naghanap, ito pakita natin, low crime rate ang Davao. Diba? And pinapakita ko to ngayon, just to debunk, yung mga sinasabi nila, kasi ito, gigil na ako kay Tandang Sonsa eh. Kay Tandang Sonsa. Ewan ko ba, bakit hindi ko pa, bilinak ko na yun, bumabalik-balik eh. Kasi lagi nilang sinasabi, pati yung mga DDS na yan, paulit-ulit na lang, ang dami pa rin nilang nauuto. Hindi, panahon ni Tatay Diggs, matahimik. Panahon ni Tatay Diggs, makakapaglakad ka sa daan kahit anong oras. Oh, bakit ano sinasabi ng statistics? Siguro sinasabi ninyo kasi nung panahon na yon, eh meron tayong tinatawag na news blackout. ang pinapakita lang nila doon, yung mga napatay ng war on drugs. Pero may nababalitaan ba tayo? Ibinabalita ba yung mga krimen na nangyayari? Noon hindi, tinatakpan. Blackout. Diba? Kaya hindi natin alam. Kaya hindi nyo rin alam, mga DDS. Kaya pinagmamalaki ninyo na tahimik nung panahon na yon. Tahimik kasi wala tayong naririnig eh. Wala tayong nababalitaan. News blackout nga eh. Diba? At saka hindi naman kayo si Superman. Hindi kayo ang Diyos para malaman nyo buong Pilipinas. Nakikita nyo ilan ba mata nyo. Tandaan nyo, ang statistic po hindi lang sa lugar nyo. It might be doon sa, or maybe doon sa inyong lugar. Diba? Sa inyong lugar. Konti o wala kang nakikita na krimen. But tingnan mo, in other places, you have to be subjective and objective na mga ganyang bagay, di ba? Tingnan mo siya ng mga tingnan mo siya ng malayo, wag mong tingnan na dito lang, anak ka ng tinapa. Hindi mo nakikita yung sa iba? O ngayon lumalabas sa statistics, ibig sabihin, mga kababayan, nagre-research ako kanina, bakit wala ito sa mga balita noon? Na ganito pala yung krimen. Alam ko na, news blackout. Diba? Hindi yun ang totoo. Pag may mga balita against the government during his time, hindi yan binabalita. Ayaw rin ibalita yan ng mainstream. Takot din ang mainstream media. Diba? Naiintindihan ko naman, berdugo si Digong eh. Oh. Natatakot din sila mapatay. Baka maging ampatuan di second sila. Diba? Yung mga minas grave. Pero ngayon lumalabas ng katotohanan, no? Hindi na magsisinungaling yan si Jesus Codero. Nakalagay sa statistic ng LBRMO, 196,000 ang mga krimen nung panahon ni Digong in his first 2 years. Compare in his first 2 years of PBBM. Diba? Which is 71,000 roughly. O, sino ngayon, mga kababayan? Ang layo ng agwat. Kahit pagdikitin mo, malayo. Diba? Magiging malapit lang yan sa 3 0. O sa 1 0. O 71,000, yung isa 196,000. Puro mo idol mo, GP, pero naintindihan kita, ha? Ano po? Idol nila yan, hindi ko idol yun. Hindi ko idol yun. Si Digong, hindi ko idol yun. Sa kanila na yun. Ikaw, Sir Antonio, ha? Niluloko mo ako, ha? Delikado noon, naglalakad ka dis oras ng gabi dahil mapagkamalan kang adik kagaya ni Ian. Correct. Kaya kahit kami noon, mga kababayan, no? Ako sa totoo lang, masyado akong very sensitive ako noon. Nung time na yun. At saka vigilante ako. Very vigilant ako. Bakit? Kapag may kakap-kap sa akin, halimbawa may checkpoint, ang ginagawa ko, Sir, pwede nga ako na lang magkap-kap?
Sabi kong ganon. At saka, yung nakapaskil nyo dito sa checkpoint, wala namang sanabing kap-kap. Asa ng memorandum ninyo na magkakap-kap? Walang nakasulat dyan, sir, oh. Oh, bakit nyo ako kakapkapan? At kung gusto nyo akong kapkapan, kahit walang nakalagay dyan, huwag nyo na akong hawakan. Ako na lang. Oh, ilabas ko mga bulsa ko. Diba? Yes, Benson. Ako, nauunawaan ko. Kung gusto mabuhay ng mga taga Davao, tikom ang bibig. Kahit yung mga media nun, kaya nga news blackout eh. Ngayon lang lumalabas yung statistic. At ang nagpasa pa ng statistic na yan, DILG mismo ni Digong during his time. Sorry, puso mo ang ibig kong sabihin, typo lang po. Okay, no problem. Alam mo, sabi ko nga sa inyo eh, minsan seryoso ako, mas madalas talagang tumatawa tayo. Di ba ganun naman ang buhay eh. Meron talaga tayong kinaiinisan kasi ang yayabang. Hindi kasi ako masyado ako affectionate pag yung tao na alam natin na napatay, meron. Kasi ako, sabihin ko sa inyo, sa totoo lang, lumaki ako na hiwalay sa magulang. Hindi naman kami broken family, kaya lang, hiwa-hiwalay kami. Magkakapatid, sa iba-ibang tao kami lumaki. Kaya nga, maaga pa lang namulat na ako sa mundo eh. 'Di ba? Pero hindi ako naging gago, mga ka-GP. Pero, ramdam ko, na yung magkahiwalay nga kayo ng magulang mo, eh, bata ka pa lang, nasa abroad ang magulang mo. 'Di ba? Hinahanap-hanap mo ang aruga ng nanay mo, hinahanap mo ang aruga ng tatay mo. Tatay mo sa Maynila, ikaw nasa probinsya. Mga kapatid mo nasa ibang lugar din. Puro pa kayo maliliit. 'Di ba? Lalo na kaya yung mawalan ka ng minamahal sa buhay na hindi mo na makikita forever. Oh, kung makita mo man, picture na lang. Oh, alaala ng kahapon. Mahirap yun. Lalo na dun sa mga bata pa lang na gusto nilang yakapin tatay nila, gusto nilang manghingi pa, tay, pahingi naman pambili ng lollipop. Wala silang malambingan. Ang hirap nun, mga ka-JP, sa totoo lang. Kaya etong mga senador na mga kakampi kay Digong, please lang, 2025, lahat ng mga nandito, huwag nyo nang iboto yan. Diba? Huwag nyo nang iboto yan. Lahat ng kumakampi kay Digong, huwag nyong iboto yan. Kaya siguro, alam nyo, kaya lumabas siguro yung ano dito eh. Isa palagay ko kung bakit itong si Chis Escudero pinayagan na magkaroon ng parallel investigation. Bakit, mga kababayan? Para si Digong magsalita eh. Dahil sa kadaldalan niya. Pangalawa, para makita nila kung sino yung mga kakampi ni Digong. Bakit? Testing the water. Testing the water for what? Ito ay para sa impeachment ni Sara. If ever na ipa-impeach nila si Sara, sa Congress wala tayong problema. Diba? 315 congressmen, women, mga about 250 ang makukuha ng Congress na vote to impeach Sara. Pagdating po sa Senate, dito tayo mamumroblema. So, sabi ko nga, testing the water yung ginagawa dito para malaman sino yung mga kakampi ni Digong. Diba? Sabi ni Aling Tess 72, father ko isa sa mga naging biktima. Very sad to hear po, Mama Aling Tess 72, no? Alam mo, nakakagalit yung ganyang bagay na may nanonood pa pala sa atin na isang biktima rin. Ako, may kaibigan ako, sabi ko nga, yung call center agent eh. Diba? Wag na po nating iboto yan. Kasi, baka maulit eh. At saka sabi ko sa inyo, pag puro DDS yan, upos ng upos yan, wala na tayo magagawa pagdating ng ano. Kasi gagawin sa kamera, ipipending nila yung mga batas dyan sa Senado. Kasi ayaw nila. Sila ay kontra. O so upos ng upos. Wala pong magpo-prosper. Wala pong mangyayari. Walang progreso ang Pilipinas kapag puro dotae. Aso ang nandyan sa Senado. Okay? So thank you so much once again sa inyong lahat mga ka-JP Natics. Pasensya na po, maiksi lang yung ating live ngayon at alam nyo naman po, busy ang inyong abang lingkod. Hayaan nyo, babawi po ako pag nandun na tayo sa maayos na tirahan. Ha? Bye guys!
Ingat po kayong lahat at maraming mong salamat muli sa walang sawang suporta. Sa mga hindi pa nagla-like, mag-like na po kayo at sana po yung nakapin po dyan sa ating comment section ay paki-subscribe na rin po in case, di ko naman po pinapanalangin, no? In case may backup channel po tayo na pwede natin paglipatan kahit anong mangyari. Kasi alam naman natin politika, alam naman natin minsan nagkakamali tayo sa mga sinasabi natin. Like for example, nung ginawa ko po yung salita na 3-letter word ng mga makakaliwang grupo ay na-take down ng ating channel. Na minsan nababanggit ko rin kung wala siguro yung lapping sound effect, matagal na rin na demo ito. So, pasuyo na lang po. Sabi nga ni Nyolo, ay pakitusok ang puwet ay este. Subscribe na lang po yung ating Go Philippines 2.0. Maraming salamat po. Magandang umaga.